Ang galing, nagtagumpay. Ito ang unang botelya ng gamot sa mundo. Nagtagumpay ka. Sa pamamagitan ng botelyang ito, ang kumpanya ng asawa ko ay maaring maging publikado. Ginoong Chen, 10 taon ang nakalipas, ikaw ang pinakabatang akademiko sa ibang bansa. Ngunit bumalik ka sa Pilipinas at nagtago sa Lin Organisasyon. Nilaan ang 10 taon, malaking kawalan sa medisina. Ngayon, nais ko sanang imbitahan ka sa pamumuno ng lahat ng proyekto sa Fansing Research Institute. Ang sahod mo ay walang limitasyon, basta pumirma ka lang. Walang problema. Basta masaya ang asawa ko. Sa buhay na ito, magstay na lang ako sa Lin. Ayon sa balita, totoo nga ang katapatan ni Ginoong Chen sa loob ng 10 taon. Pero maaari ka bang dumalo sa welcome party na inihanda ng Fansing para sa iyo? Malapit nang lumabas si Nali. Kailangan natin ng pagkakataon para mapakita. Sige. Pero bago ang lahat, ayaw kong ilabas ang pagkakakilanlan ko. Abala ang misis ko, ayaw kong mang-abala sa kanya. Maging panatag ka bago ka lumabas. Hindi namin ilalabas sa publiko ang iyong pagkakakilanlan. Saish na, aalis na ako. Kailangan ko pang mag-overtime sa opisina. Pumayag si Ginoong Chen. Kailangan padala agad ang imbitasyon ng Lin family ng may pinakamataas na paggalang. Oh. Ang hangin dito sa bansa ay mas pangit kumpara sa ibang bansa. Pakisamahan mo, nagpaplano ang kumpanya na maglista, hindi pwedeng iasa sa asawa. Alam mo naman, wala siyang kahit anong totoong kakayahan. 10 taon na, pinilit ng tatay mo na maghiwalay tayo, pinakasal ka sa kanya. And ngayon bumalik ako para ipakita sa kanya na mali siya. Mr. Lin, Sa dami ng karanasan mo sa ibang bansa, huwag mong isipin na maliit ang kumpanya ko. Anong sinasabi mo? Ikaw ang una kong pag-ibig, ang babaeng pinakamamahal ko. Sa ibang bansa, hindi ako karapat-dapat kundi sa pabrika ng Peking Gamo. Kung hindi dahil sa'yo, wala akong karapatan pumasok sa kumpanyang ito. Tara na! Hintayin mo AKO sandali. Lin's Pharma, importanteng dokumento. Direkta mo na ibigay sa akin. Welcome party para kay Academician Chin. Tari, Win-win. Mag-a-abroad si Papa ng 1 linggo. Kung may problema sa kumpanya, kumonsulta kay Chen Fan. wala namang importante, ibababa ko na. Ay, ang batang to. Kung wala si Cheng Fan, matagal nang sarado ang kumpanya. Pero hindi gusto ang kaseryosohan ni Chen. Dumating na ang kotse ni Lin. Tara na! Sa pamamagitan ng imbitasyong ito, sa Lins, bawat isa'y titingin sa akin ng may respeto. Bakit ka tumatawa? Wala naman, tara na. Hindi ko na mahintay na ipakita ang galing ko sa Lins. Tara na dahil O Lin, bakit may oras ka ngayon para bumisita sa kumpanya? Kapag di ko kayo pinapanood, paano ko malalaman kung tatamad-tamad kayo? Hindi naman siguro. Nathan SI Chen. Si Shen Fan, nakulang general. Si Old Chen, sabi niya may inaasikaso siyang malaking bagay at kapag nagtagumpay, makakapaglista sa stock market ang Lin Company. Stock market. Palusit lang yan kung tatamad-tamad na lang. HR. L'un général. Ipaalam sa lahat ng empleyado na si Chen Fan ay pinangunahan ang katamaran at tinanggal ko na siya. Natanggal siya? Asawa. Asawa, hindi naman April Fools ngayon. Bakit ka nagbibiro sa amin? Chen Fan, bilang veterano ng kumpanya, namumuna ka pa sa pagrelas. Kung hindi ikaw ang tatanggalin, sino? Lin Wan, linaw muna bago magsalita. Kinanalang.
Ano panglawana dyan? 10 taon na tayong kasal. Parang naging parasit ka na sa 10 taon na yon. Parasite? Hindi ba ganawan na? Boss Lin, si Kuya Chen ay dedicated sa kumpanya natin. Hindi ko pa siya nakitang umuwi bago mag alas 9. Siguro may pagkakamali. Si Kuya Chen, kahit nasa bahay naglalaba at nagluluto, nagte-training pa sa kumpanya. Kitang-kita naman natin la dito. Nga. Anawing silbay. Ang kailangan ni Wanwan, Ay ang link group na malista. hindi isang libreng yaya. Ikaw ba ang asawa ni Wanwan? Kamusta? Ako Eng. Unang pag-ibig niya. Anong pag-ibig? Huwag ka makamali ng isip. Dinala ko si Tony na maging pinuno ng kumpanya dahil sa talento niya. Kawani, linisin ninyo ng maayos ang opisina ni Chen Fan. Pasensya muna, kapag umabot tayo sa AI, ibibigay ko sa iyo ang pinakamalaking opisina. Sigurado Kabiye, na kaya niyang ilista ang kumpanya. Chen Fan, si Tony ay mataas na talent mula abroad. Habang ikaw, ay dinala lang ng tatay ko. Connection. Hindi ko siya inasahan. May asahan, PA Kira. 10 taon na. Para sa kumpanya, araw-gabi nagtatrabaho. Tapos bigla mong sinasabi, ako ay may connection. Chen Fan. Hindi itinatanggi ang pagsisikap. Pero ang iyong pagsisikap, para sa akin, walang halaga. Itong gamot ko. Nakatanggap ng imbitasyon mula sa Banjio. Sigurado Kabiye, ngayon gusto mong si Rain ang tulay. Banjong Institute. Ganon pala. Sa kanya ito. Banjiong ay namungunang research institute sa bansa. Nakikipag-collaborate sila sa top 10 pharmaceutical companies sa mundo. Paano imbitahin ang Lincor? Dahil sa kakayahan ko, napansin ako ng fancy. Kaya. Inimbitahan nila ang Link Group. Neko. Ano kabiye? Ako ang inimbitahan ng fancy. Malinaw na ako ang nyaya. Talagang totoong imbitasyon mula sa fencing. Sinasabi, kaya kung makuha ang imbitasyon ng fencing. Ang batang ito, talagang malupit. Kahit talentado. Si Lin hindi dapat magwalang bahala pagkatapos magamit. Una, Hindi lang si fencing kundi pati ang legendary na doktor na si Academician Chen ay directing. Napakalaki ng sorpresa na ito. Lin Wan, ako talaga eh. ano ka? Chen Fan, mukhang mali talaga ang napili ko. Kung si Tony ang pinakasalan ko noong 10 taon na nakakaraan. Matagal na sanang naging pampubliko ang kumpanya. Ano ang sinabi mo? Sabi kayo. Ang pinakamalaki kong pagsisisi ay ang mapakasal sa isang walang kakayahan na lalaki tulad mo. Sige. Pakasal ka sa akin, ayaw mo naman. Lin Wan, Ibabalik ko sa iyo ang kalayaan mo. Ibigay mo sa akin ang gamot. sige, asay ayaw. Kumakain ka na sa akin, uminom ka na sa akin. Gayon may lakas ng loob ka pang kunin ang gamot pabalik. Sampung taon nang nagtago. Gusto kong ibigay ang mahinahon na pamumuhay. Pero nayon tila, hindi ka naman karapat-dapat. Ginong Lin. Mahal en, yaw ang inyong manugang. Nag-abala magdala ng regalo sa kanya sa biyahe. Itong manugang ko kasi, hindi siya pangkaraniwan. Kahit gaano kalaki, di ko ipagpap. Linwan, ano ba talagang nangyari? Bakit umalis si Chen Fan sa kumpanya? Tay, pinaalis ko siya. Hindi mo Ekelain. Bumalik na si Tony sa bansa. Makatutulong siya para sa ay na kumpanya. Paano mo pinaniwalaan ang hangal? Ikaw. Talagang naiinis ako sa'yo. Agad bumalik sa Boss Lin, yung 3 milyong order. Wala nang pag-uusap. Kung wala manugang ko, babagsak ang kumpanya. Bilisan mo. Oo. Mag-asawa ng 10 taon pero talo ng tinatawag na unang pag-ibig. Kung ganun, simula ngayon mag-isa ka na lang.
Manugang, hindi ka pwedeng umalis. Itay, bakit ka bumalik? Chen Fan, may utang na loob kami sa pamilya. Tinanggihan mo ang pagkakakilanlan. Naging handa ka sa maliit na kumpanya. Hindi ko ito sa akin. Itay. Itay, naisip mo, humihingi ka ba ng tawad sa akin? Bumalik ka at lumuhod kay Chen Fan, humingi ng tawad. Kung hindi, huwag akong kilalaning ama mo. Tare, value copy eh? Walang kwenta yon. Tapusin natin ang relasyon. Ikaw ang mukhang baliw. Alam mo ba, si Chen Fan siya ay Tay. Huwag mo naman akong takutin. Itay. Sira ulo talaga. Meron ng kondisyon ang pasyente tapos nagalit pa. Kailangan na lang ng espesyal na gamot. Kung hindi, Espesyal na gamot. Paring nasa kay Lin Juan, Bilizan. ang sitwasyon ng pasyente, mga kalahating oras lang kaya pa. Nakakainis. Panalo. Tagay. Ngayon ikaw ay mapapangasawa ko. Linwan, Hintayin mo itong alak. 10 taon mo na sigurong hinihintay. Bakit nandito ka, Chen Fan? Ikaw talaga, lagi kang sumusunod. Tagay na ala. Chen Fan, normal lang ang pakikisalamuhan namin. Never kitang niloko. Wala akong pakialam kung sino ang kasama mo. Muling lumala ang sakit sa puso ni tatay. Saan makahanap ng mabisang gamot? Ano ang sinabi mo? ang sinungaling naman. Wanwan, nakalimutan mo na ba? Tinawagan ka lang ng papa mo. Kasalukuyang nasa business trip ang tatay mo sa ibang bansa. Paano siya napunta sa ospital na ito? Chen Fan, tinatreto ka ng tatay ko na parang sarili niyang anak. Ginamit mo ang tatay ko para linlangin akong matanggal sa medisina. Wala akong oras para magpaliwanag sa iyo. Bigyan mo ako ng gamot. Bigyan mo AKO. Chen Fan, ito ang kabayaran mo sa pagsisinungaling mo sa akin. Anong ginagawa mo? Linwan, anong ginagawa mo? Tapusin ang gamot. Walang kahit isang butil ang maaaring matirang kahit kaunti. Hayaan mo akong umalis. Hindi. Ito ang gamot na nagligtas sa buhay ni tatay. Ito ang gamot na nagligtas sa buhay ni tatay. Wala na. Wala na lahat. Wala nang gamot si Chen Fan gayon. Guard. Palayasin mo yung nanggugulo na yan. Huwag mo siyang hayaang pumasok. Linwan, magsisisi ka talaga. Anong ginagawa ninyo? Akawalan niyo ako. Ginoong Chen, hindi na kayanan na inyong bayanan. Katatapos lang mawala. Tay. 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 Patawad, hindi kita napaglingkuran. Tay. Ginong Chen, ito ang huling habilin ng inyo pong biyenan. Naiwanan niya bago siya mawala. Manugang, Pinagkatiwala ni tatay sa iyo ang anak niya. Sinira ang buong buhay mo. May iniinda SI Papa. Ang kumpanya ay nakamit dahil sa iyong pagsisikap.
Pagkatapos kong mamatay, gusto kong ipamana sa iyo ang 49% pagbabahagi. Sana mapatawad mo si Papa. Chun Fan, Sinilas Chun Fan. Chun Fan. Chun Fan, anito na. Palit ka ng sapatos, malamig ang sahig. Ay, ang daling makalimot ko. Gutom ka na, biye? Magluluto na ako. Tay. Huwag kang mag-alala. Palalagin ko ang kumpanya. Kay na tayo. Nasaan na ang mga gamit? Sanabi Ito ba ang sinasabi mong basura? tinapon ko na. Grave ka naman na yan. Pati ba naman basura ako ang magtapon? Basura? Iyan ang abo ng tatay mo. Wala ka na ba ang kahihiyan, Chun Fan? Para lang manatili sa tabi ko, kaya mo pang magsinungaling na ganito. Akala nagsisinungaling ako. Hindi biya? Ginawa mo to kasi natatakot ka mag-divorce tayo at kaalisin kita sa bahay, di ba? Divorce, Chun Fan. Sinong hindi nakakaalam? Isa ka lang namang sunod-sunurang tao ko, Lin Wan. Gagamitin mo ba ang tricks na to para takutin ako? Kung hindi ka pipirma, ako ang asikaso ng legal na proseso sa korte. Chun Fan. Dahil ba pinapasok ko ang unang pag-ibig ko sa kumpanya, gusto mo na makipag-divorce? Sasabihin ko sa'yo uli, wala akong relasyon sa unang pag-ibig ko. Pinili ko siya para sa kabutihan ng kumpanya. Hindi kita niloko, lalo na sa kasal na ito. Hindi na mahalaga. Chen Fan, kung hindi dahil sa utos ng tatay ko noon, akala mo ba magkasama tayo ngayon? Sinasabi kayo asayaw. Bukas pupunta si Lin sa bansing na party. Pagkatapos ng party, ipopublic ang Lin Corp. Sa tingin mo ba karapat dapat ka pa sa akin? Chen Fan, huwag mo akong paluhurin para patawarin ka. Bakit sa loob ng 10 taon? Para siyang aso. Pinapagamit ko, gayon malapit na mag-public ang kumpanya. Sa oras na ito pa siya mag-divorce. Chen, ang iyong welcome party ay nakaschedule bukas ng alas 8 ng gabi. Linwan. Agamatay ni tatay. Pati ang aking 10 taon na kasal. Bukas ang pulong na ito. Ito ang ibibigay ko sa pinakamagandang regalo para sa diborsyo. Ito ang welcome party para kay Academician Chen nga. Para kay Academician Chen ito nag-set up ng special na daan tingnan mo. Talaga biye? Talaga nga ba? Linwan. Academician Chen 10 taon na ang nakalipas. Nakuha niya ang lahat ng medical awards. Sa buong mundo kontrolado niya ang global na medisina. Sa ibang bansa kilala siya ng lahat. Pero sa rurok ng tagumpay, pinili niyang bumalik sa bansa. Para alagaan ang asawa niya, nagpalit siya ng pangalan at nawala na lang. Grave. Meron pa palang tao na ganito kasipag at makatao. Hindi lang yan, buong Panstar Institute hinabol siya ng 10 taon para makuha lang ang isang pagkakataon na makita siya. Kaya mayroon tayong ganitong piging ngayon. Tony, kung may pagkakataon, pakilala mo naman ako kay Chen. Chen pasik ka na. Siempre naman.
Ngayon, lahat ay nagaantay kay Chen. Tingnan mo ang pasukan. Matindi ang kompetisyon ng lahat. Yang, huwag mo akong agawan ah. Ano yung sinasabi mo? Kahit gaano pa katindi ang kompetisyon, kailangan nating kunin si Academician Chen. Tingnan mo, may dumating. Si Chen Fan. Fake it siya. Si Chen Fan. Fake it Kanandito. Bansheng welcome party para kay Academician Chen. Mga sikat na tao ang nandito. Paano ka napunta rito? Alis AKO, may pakialam ka ba? Huwag mong harangin ako. Pinabalayan kita. Chen Fan. Akala ko totoo sinabi mo nung huli na magdi-divorce. Hindi ko inasahan. Gagamitin mo pa yan para humingi ng tawad sa akin. Bakit ang kapal ng mukha ng taong to? Ibabalik mo sa akin. Sino ang nangangailangan ng patawad mo? Hindi naman ako humihingi ng tawad. Fake it Kanandito. Itong mga nandito ngayon. Gustong makuha ang tulong ni Academician Chen. Hindi mo ba sasabihin? Ikaw din ba? Ah, may ganitong tao pa. Kayo, halik kayo dito para maghanap ng pagkakataon para makipagtulungan. At AKO naman, para ibigay sa inyo ang pagkakataon na ito. Hahaha. Zenobe ay ang tapang ng dila ah. Isa na namang walang muwang. Ha? Chen Fan. Bakit mo kailangan pang ilagay ang sarili mo sa kahihiyan? Para sa kabutihan mo, yan. Umiwi ka na. Igaling SI Chen. Hindi kita masisigurado. Lin Manager. Pag-isipan mo na lang kung paano mo iligtas sa humalay ka. Tika lang. Yan ay imbitasyon mula kay Academician Chen. Ano? Imbitasyon mula kay Academician Chen. Saayo. Paano nagkaroon ng imbitasyon kay Academician Chen? MGA Tao. Hulahin siya. Anong balak nyo? Bitawan nyo ako. Balita ang imbitasyon ni Academician Chen. Ay kulay ginto. Hindi ba't ito yon? Chen Fan. Saan mo ito nakuha? Linwan, nakikita mo? Lin, baka naman. Ang asawa mo ay si Academician Chen? Paano nangyari yon? Matagal na kaming kasal at kilala ko siya. Nang malinaw na malinaw. Kaya tila. Ang imbitasyong ito. Ninakaw niya ito. Chen Fan, bakit ang sarkastiko ninyo sa isa't isa? Para si Rain ang pamilya Lin, hindi ka nag-atubiling nakawin ang imbitasyon ni Academy. Unang pagkakataon na pumayag si Academician Chen magpakita sa publiko. Kung may kumpanyang makakasaki sa kanya, maaari itong maging seryosong Lahat sila ay mapapaham. Pangkalahatang Dinala mo rito itong walang hiya. Kung mazazaktan si Academician, ikaw ang pinapanagot ni Jigu sa lahat ng bagay na ito. Oo nga. Tama-tama. MGA Kaibigan, AKO at Sia. Matagal na kaming walang ugnayan. Katatapos mong sabihing mag-asawa kayo, sino maniniwala? Wanwan. Huwag mo siyang palampasin. Kang hindi. Malalaman and I Ziga. Nayan. Magpapahayag na ako. Anong ginagawa mo? Cloud A 57676. Sumama sa akin para salubungin si Academician Chen, Saj. Zira. Ituloy emaw. Magtiwala lang kami sa inyo, walang problema. Linwan, mas mabuti pang pakawalan mo ako. Hindi mo kakayanin ang mga manggi. Chen Fan. Alam ang Lin Group bunga ng aking pagsisikap. Pero gusto mong si Rain ito. Ikaw ang may kagagawan nito. Tidjo. Tigil. Manager Gu. Dumating si Manager Gu. Ano ang ginagawa ninyo? Mr. Gu. Sa wakas dumating kayo, hinihintay namin kayo lahat. Kay Kalang BA. Ayos lang, ayos lang. Alam niyo ba kung anong lugar ito? Siyempre alam namin, ito ang welcome party ng Academician Chen.
Alam niyo pala, bakit nakakagulo kayo dito? Mr. Gu, ngayong araw ay para kay Bumalik sa eksena. natatakot din kami. Baka makabala ang mga walang kinalaman. Sinong mga walang kinalaman? Chen Fan, bilisan mong lumuhod at humingi ng tawad kay boss ko. Bakit ako hihingi ng tawad? Chen Fan. Dahil sa 10 taon nating kasal, kaya kita tinulungan. Kapag ininis mo si Boss Gu, wala nang makakaprotekta sa'yo. Mas ikaw ang alalahanin mo. Kinongwen, Gino Ang Gu. Anong ibig mong sabihin? siya ang misteryosong bisita sa gabi ng Banfing, si Academician Chen. Ano? Ano? Chen Fan. Academician Chen. Talaga bang ikaw ito? Kung hindi lang, akala, MOBA, yang bulok na kumpanya ng Lin, may karapatang tumayo rito. Si Academician Chen, 0 taon na hindi niya alam, bagkus binibigyan pa ng importansya ang maliit na gwapo, talagang bulag sa mata. Di ba sinabi mo na si Emargo ay narespeto ka? Juan. Yung imbitasyon. Sa totoo, pinulot ko ito. Pinulit mo. Pinulit lang. Chen Fan. Palagi mo ba akong ginagawang tanga, ano ba talaga ako para sa'yo? Ano ba talaga? Tinuring kita bilang asawa. Yung puso para sa'yo, pero ikaw. Lahat ng pinaghirapan ko, itinapon mo lang. Nasa magandang kalagayan pero hindi alam, karapat-dapat ka nga. Chen Fan. Sa tingin mo ba dahil sa'yo umangat ang pamilya namin sa simula pa lang ang pamilya namin? Umesa AKO sa'yo. Akala MOBA? Linwan, akala mo araw-araw kang nagayos at naglalakad. Saan galing ang perang pang-inom nyo ng mga kaibigan mo? Kung wala AKO, ikaw Linwan. Wala ka. Sabi nila si Lin ay isang babae na malakas, yung pala umaasa lang sa asawang mahilig sa libre. Chen Fan. Dahil lang naghanap ako kay Tony. Nainggit ka na tapos gusto mo nang gumanti. Sobra mong iniisip ang sarili mo. Chen Fan. Hinahanap ko si Tony para sa kumpanya. Hindi ko iniisip na magkaroon ng kahit ano sa kanya. Huwag kang makitid ang isip, pwede ba? Linwan, sino man ang kasamahan mo, anuman ang nangyari. Wala akong pakialam. Chen Fan, nagsasalita ka pa ng padabo. 10 taon ng kasal, ni isang beses hindi kita niloko. Saan ba kita nasaktan para gawin mo ito sa akin? Tapat. Ang sinasabi mong katapatan ay ang pag-inom ng tagay kasama ang unang pag-ibig sa Katie. Ange Baba Kao Namon. Kung ako yon, Lulunodin ko siya sa kulungan ng baboy. Chen Fan. Wala talaga akong ginawa. Ginugunita ko lang ang aking kabataan kasama ang aking unang pag-ibig. Hindi mo ba ako maintindihan? Naintindihan kayo. Diborsyado na kami ngayon. Maaari mo na itong lasapin ngayon. Pangilonggu, wala na siyang kinalaman sa akin. Pwede ituring na estranghero ang taong nalinis na. Akademiko, wala kaming espesyal na relasyon ni Lin Wan. Huwag kang magkamali. Chen Fan, nalimutan mo na ba kung paano kita tinrato na maayos dati? Sa 7th anibersaryo ng kasal, niluto ko ang hipon. Hindi mo na ba naalala? Pitong taon. Mahal. 7th anibersaryo natin. Binili ko ang paboritong cake. Mahal. Lalabas ako para mag-inom. Huwag mo na akong hintayin. Pitong taon na. Hindi mo pa rin maalala na allergic ako sa mga crustacean.
Sige na ulit. Allergy. Gabi yon, nilagnat ako ng 39 degrees. Nagpa-detro sa emergency room buong gabi. Ikaw naglaro magdamag bago bumalik. Siyempre hindi mo alam. Alam mo namang allergic ka, bakit mo pa kinain? Unang beses mo magluto para sa akin. Kahit alam kong lason ito. Ipiliin ko pa rin lunukin. Akala ko ito ang simula ng pagbabago mo. Pero di, kayo inakala. Nawala ka palang puso. Chun fan. Chun fan. Nakalimutan mo na ba? Nangako ka sa tatay ko na magiging mabuti ka sa akin habang buhay at hindi mo ako painisin. Linwan, kahit sino pwede banggitin ang tatay mo. Ikaw lang ang hindi pwede. Dr. Chen, paano mo sasabihin sa biyenan mo, may ginawa siyang mabuti sa iyo? Kapag bumalik siya, paano mo siya bibigyan ng paliwanag? Palawanak, Chen Fan, kung may konsensya ka pa, bumalik ka at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, hindi ko hahayaan ang tatay ko na patawarin ka. may lakas ng loob ka pang banggitin si tatay. Patay na ang tatay mo. Noong umiinom kayo ng alak, Chen Fan, alam kong galit ka. Sinabi ko na magbabago ako. Pero paano mo nagawa na sa problema natin, isumpa mo pa ang tatay ko? Mr. Gu, Dalhin mo dito. para makita niya ng maigi kung ano ang ginawa niya. Linwan, Tingnan mo mabuti. Ano? Natatakot ka. Tutulungan kita. Tay. Hindi pwede. Niloloko mo siguro ak. Dibiya? Noong gabing inatek sakit sa puso si Papa, ang tanging tsansa niyang mabuhay ay ang espesyal na gamot na hawak mo. Pero ibinigay mo ito sa aso. Impossible. Hindi ito toto, hindi toto. Dahil sa unang pag-ibig mo. Hindi mo man lang nakita si Papa sa huling sandali. Chen Fan, sigurado akong nagbibiro ka lang. Paano magiging ganoon kadali? Hindi ako naniniwala. Subukan nating tumawa. Paumanhin, walang sumasagot sa inyong tawag. Pakisubok muli mamaya. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Ang tatay, hindi niya sinadyang hindi sagutin ang tawag ko. Wanun, baka natutulog lang si Tito sa mga oras na ito. Huwag kang masyado mag-alala. Sakto nga ito sa madaling araw ngayon sa ibang bansa. Tulog na siguro ang tatay ko. Natulog siya. Linwan, Sobrang bobo mo talaga. Chen Fan, bakit mo ginawa ito? Bakit ka nagkakalat ng sismis sa harap ng lahat? Utang na loob mo yan sa tatay ko. Mr. Gu. Pakilinisan na. Sa meeting room na ito, hindi kailangan ng mga ganitong kabobohan. Chen Fan, linawin ang sinasabi mo. Hindi mo ito pwedeng gawin. Hindi mo pwede gawin yan. Alisin mo yung mga basura na yan sa labas. Chen Fan, anong ibig mong sabihin? Hindi ka mapapatawad ng tatay ko. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Isa 0 taon na ang nakalipas para sa pamilya.
Pumili akong itago ang pagkakakilanlan ko. Ngayon mukhang mali ang desisyon na iyon. Simulan na yon. Babalik ulit ako. Sisi. Handa na SI Academician Chen. May mahalagang bagay akong dapat gawin tonight. Sana masaya ang gabi. Sana masaya ang gabi ninyo. Simulan na yon. Babalik na ako. Bake it? Bakit ganito ang nararamdaman ko kapag nakikita ko siya sa stage? Academician Chen, inayos na ang altar ng ama. Kailangan ba ipaalam sa anak? Hindi na. Cementerio ng Southtown. Si Chen Fan ISI Chen Fan. Ball umalis. May nagharang ng sasakyan, Jinonggu. Chen Fan, hindi mo dapat ganito sa akin. Kung alis ka, dumaan ka sa katawan ko. Hindi mapakali. Amanda ka. Chen Academician. Pandaran mo. Chen Fan, paano mo nagawang maging walang puso? Mahal. Chen Fan. Tuwing umuwi ako, nagbibigay ka ng sa. Nazen ka, umuwi ka na. Patay na ang tatay mo. Ikaw ang dahilan. Te, kailan kayuwi? Nag-alala si anak, ha? Nayan pakikasalan mo ako. Tony, nasan ka? Anong problema, baby? Tumutulong akong makipagnegosasyon para sa Lin. Alam mo naman, nakabangga ng asawa mo ang Lin at hirap na silang mag-develop ngayon. Tony, nasaan ka? Dali pumunta ka sa bahay ko. Natatakot ako. Ah, naiintindihan ko na. Kung hindi lang sa maliit na bahagi ng kanyang shares, hindi ko siya susuyuin. Huwag magalit. Pag nakuha ko na ang Lin Corporation, pumunta ka sa opisina ko para uminom. Tony, dumating ka rin. Sinabi na tatakot ka, kaya agad pumunta. Ano ang nangyari? Wala pang sagot mula sa tatay ko hanggang ngayon. Sa tingin mo, baka may nangyari sa kanya? Huwag kang mag-alala, mabuting tao si Tito. Sa palagay ko, nasa eroplano na siya pabalik ngayon. Talaga, BA?
Napakaayos ng pagkakaayos. Alam kong gano'n siya kalaga sa'yo. Lahang ito. Ay pinakamaganda. Salamat sa iyo. Ito ang mga alaala ng bayanan. Kahit sa trabaho. Hindi nakakalimutan na kami ni Lin Wan ay magkasama. Swerte ay hindi sabay, problema ay hindi nag-isa. Ang maganda at hindi inaasahan, alin ang darating muna. Oo na. Ito ang telepono ni Marlene. Gayon pa lang, akala pa rin niya na nasa ibang bansa ang tatay niya para sa trabaho. Sa 3 araw, babalik ako. Dr. Chen, Sa 3 araw, ang libing ng aking bayanan. Gusto kong personal na lumuhod si Lin Wan at magsisi. at ang mga shares ni Marlene Feng. Ilipat lahat sa pangalan ko. Akala ni Lin Wan ang Lin Group ang kabangisan niya. Kaya gusto kong gawin siya. Walang-wala, oo. Buti na lang, ligtas ang tatay ko. Matandang walang kamatayan. Kung talagang buhay pa siya, paano mapupunta sa akin ang Lingru? Mukhang kasinungalingan ang sinasabi ni Chen Fan tungkol sa kamatayan. Gusto lang niyang kunin ang Lingru. Buti na lang, matagal ko na siyang tinanggal sa Ling Group. Wala na siyang shares sa Ling Company. Wala siyang karapatan na makipaglaban. Paano nangyari iyon? Ano? 49% ng shares. Chen Fan, sa wakas naintindihan ko na. Lahat ng ginagawa mo para makuha ang shares ng Ling Company. Ngayon samantalahin ang pagkakataon, hayaan silang mag-away, saka ako papasok at kunin ang shares ng Lingru. Linwan, sa wakas nakita mo na siya. Nayan BA? Kailangan ko ring sabihin sa'yo. Ito ang libingan na pamilya Lin. Nagulat ako na pumupunta siya rito makipagtagpo sa ibang babae. Ipinagmamalaki na siya ay isang tapat na tao. Ngunit isa pala siyang manloloko. Hinala ko si Gujiaksin ay nagpahayag ng libag para tawagin siyang akademiko. Tama ka. Paano naging akademiko si Chen Fan bigla? Lahat pala ito ay isang panlilin lang niya. Linwan, hindi ka pa nakikipag-divorce kay Chen Fan. Kung manatili siya sa ngayon, kung magpatuloy ng ganito, pati ang shares mo ay mapupunta sa kanya. Ganito na lang, I transfer sa akin ang shares mo. Sa ganon, walang paraan si Chen Fan na kontrolin ang Lin Group. Hey Naku. Alam ko na. Siemper. I say lang naman ako sa first love mo noon. Ikaw at si Chen Fan. Kayo ang totoong pamilya. Bahala na. Ikaw lang ang meron ako ngayon. Tawala AKO SAO. Bukas na umaga, ililipat ko ang 51% na aking mga shares sa'yo. Ikaw ang magiging pinakamalaking shareholder ng Lin. Anong balik inyo, Lin Wan? Gusto kong ipaglaban ang aking sarili at ang 10 taon na aking kasal at pagmamahalan. Magkakaibigan at pamilya. Paano namin matitis ang ganitong pagpapahama? Alis tayo. Oy, anong ginagawa nyo? Lumuhod ka, bitawan mo. Kung may sasaktan ka sa amin, sigurado akong magbabayad ka. Naku, mahilig maglamas sa burol. Ipapakita ko sa inyo na hindi niyo malilimutan ang araw na ito. Lin Wan, huwag kang sumobra. Sober na AKO. Ikakasal kami 10 taon na. Ikaw, kasama ang ibang babae sa chapel makipaghalikan. May mukha ka sabihin na sobra na.
Hindi lahat ay kasing dumi mo. Pinagpatrol ko kayo, nalaman kong lagi kayong nandito ng 9 oras, hanggang umaga kayo lumalabas. Lalaki't babae lang. Ano pa ba kundi pagtataksil? Dahil iyon, nag-aayos kami ng mga bagay. Nag-aayos ng mga bagay. Mukhang pang-aliw yan. Itong loko. Mukhang mabait. Palihim kong maglaro. Tara, pasok tayo. Hanapin ebidensya ng kanilang Di pwede pumasak. Gusto kong makita kung gaano kayo kadumi maglaro. Tara na. Hindi kayo pwedeng pumasok. Ano? Kanino itong altarpiece? Napakakawawa. Walang kahit isang pangal. Te. Te. Fengzi, Xiaowang. Umalis na ba ang tatay mo papunta ibang bansa? Ibig bang sabihin na tayo ang Nakawazak SA Altarpiece Fengzi? Ano bang ginawa natin? Linwan, nagpunta dito kasama mga kamag-anak para talaga na apaka-masunurin mo. Hindi pwede. Paanong magiging ito ang burol ng tatay ko? Hindi pwedeng mamatay ang tatay ko. Linwan, magkalma ka. Nakalimutan mo ba? Nagpadala ng mensahe ang tatay mo, sabi niya uwi siya ngayon. Tama, buhay pa ang tatay ko. Tingnan nayo. Aitong ito. Ibig sabihin ayos lang SI Fengzi. Itong burol. Lahat tugawa ng dalawang tu. Linwan, Chen Fan. Hindi lang pek ang ginawa mo sa kamatayan ng tatay ko. Gumawa ka pa ng peking burol. Hindi ka nahihiya? ikaw ang nagkulang sa tatay ko. Ako ang nagkulang sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na akong nagpakasal kay Tony. Dahil sa kanya, pinili kong magpakasal sa iyo. Sa buhay kong ito, naibigay ko na ang dapat para sa kanya. Talaga bang nag-alala ka na sa papa mo? Bago mamatay si papa, iniling niyang ibigay ang bahagi ng kumpanya sa akin kaysa sa suwel na anak. Sa pagkawala ng papa ko, sinamantala mo. Gusto mong ilipat ang mga bahagi ng kumpanya sa pangalan mo. Sinasabi mong sa iyo binigay ni papa. Sige, sasabihin ko sa iyo. Ibinigay ko na ang 1% ng bahagi ko kay Tony. Kahit hawak mo ang 49% ng papa ko, hindi mo makukuha ang lingkor. Linwan, ganito mo lang ibinigay ang pagod ni tatay sa iba. Mas mabuti pa kaysa sa ibigay sa'yo. Chen Fan, pawi na si tatay. Sabihin ko kay tatay lahat ng ginawa mo para makuha ang Lin Corporation. Nagkunwari kang may kasalanan kami ni Linwan at pineke mo ang pagkamatay ni Tito. Kung alam niya ito, siguradong magpapasalamat siya sa pagtulak sa kanya palabas ng Lincor. Linwan, sa tingin mo, ako na nag-reply sa'yo 3 araw ang nakakaraan. Toda bang SI, Sige, I'll power numaman. Si. Gayon, tawagan ko si tatay sa harap ng mga kamag-anak. Sa telepono ko mismo. una, Anong tunog yon? Parang tunog ng vibration ng telepono. Ano? 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 Anong nasayo? Ano ang nasayo? Cellphone ito na tatay ko. Yung text nung 3 araw. ano sa tingin mo? Sa tingin mo ba si magte-text ng late ng gabi? Totoo bang patay na si tatay ko? Imposible. Ang lakas ng katawan ni tatay, paano siya mamatay? Hindi dahil sa kanya. Ikaw na pumilit ibigay ang kumpanya sa kanya. Gusto mo akong paalisin. Si tatay ay namatay dahil sa galit mo. Ano? Linwan, Sadya niyang iwasan ang sisi sa akin. Gusto ko makitang buhay o patay si Chen Fan. Sabi mo patay na si Uncle. Nasaan ang katawan? Nasaan ang katawan? Chen Fan, Buhay Pong Tari Ko, DBA, Nilaloko Mo Lang AKO, DBA? Kung Ganon. Linwan, Lanwan. buksan mo na ito. Ingnan mo mismo. Walang lamang, walang bangke. Tama, nagsisinungaling siya. Walang bangkay. Buhay pa ang tatay ko. Walang bangkay. Hindi patay ang tatay ko. Hindi siya patay.
Chen Fan, lahat ng masusing plinano at isinagawang trabahong ito, para lang ba makuha ang kontrol sa negosyo ng pamilyang Lin? Tumingin ka ulit. Manu Gang. Ipapakasal sa iyo ni tatay ang anak. Si Rain ang buhay mo. Nakaramdam ng pagkakasala si tat. Nandito ang kumpanya ngayon dahil sa pagsusumika. Nais kong iwan sa iyo 49% ng aking bahagi pagkamatay ko. Sana ay mapatawad mo ang ama. Sulat kamay iyon ng tatay ko. Ito ang huling habilin ng tatay ko. Ibibigay ni tatay ang kumpanya. Sa ayaw. Kung hindi, Ibibigay niya ba sa iyo na nagkalat ng kanyang abo? Ano ang sinabi mo? Nakalimutan mo na, ginawa mong lalagyan ang pagkain ng aso. Ikaw pa mismo ang nagkalat ng kanyang abo. Imposible. Pik iraw. Siguradong pek ito. Bait ng tatay mo, paano nagawa ito? Ikaw, kasalanan mo. Umalis na tayo. huwag mo nang gamitin ang apelido. Hindi kita kamaganak. Imposible. Ito ang ampaw para sa bata. Huwag ka nang pumunta sa bahay namin. Chen Fan. Tulungan akong ayusin ang libingan ng tatay ko. Ginawa ko ang dapat kong gawin pero ako ay Bulag ka sa katotohanan. Hindi lang na yon. Hindi lang dahil sa pagpigil ni tatay. Matagal na akong umalis. matagal nang alam ni tatay ang pagkakakilanlan mo. Ilang taon na. Lagi kong sinisisi si tatay, yun pala si tatay nung simula pa lang, pinili niya na ang pinakamabuti para sa akin. Yun pala si tatay nung simula pa lang, pinili niya na ang pinakamabuti para sa akin. Mas pinili mong maniwala sa iyong unang pag-ibig kaysa sa asawa mo o sa tatay mo. At ang resulta, ikaw mismo ang nagsira ng buhay mo. Ito ay ang padlok ng pagkakaisa na laging may dala si Papa para sa atin. Pero ikaw, Ay tinuring mo itong basura. Huvak. Mahal, nagkamali ako. huli na. Chen Fan. Chen Fan. Ayusin ang mga kailangan ni Papa pagkatapos niya. Utang niyo to sa kanya. Mahal. Mahal. Alam ko na mali ako. Sa mga taon na ito, mayabang ako. Hindi kita naalagaan na maayos, di ko naintindihan ang hirap ni Papa. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakaton. Hayaan mo akong bumawi, pwede ba? Biyamoy. Sa mga taon na kinutya mo ako, ngayon gusto mong bumawi. Huli na. Huli na. Alam kong hindi ako naging mabuti sa'yo, pero ang sakripisyo ni Papa para sa atin ay para sa aming maayos ang buhay. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para sa alaala ni Papa. Akala mo ba ang ilang patak ng luha mo ay magbubura ng lahat ng ginawa mo? Inlano ni Papa ang lahat para sa'yo, para may matibay kang sandigan. Ngunit ay kaya, pinapakan mo ang lahat ng pinaghirapan niya. Mahal, hikiusap. Ipangako ko magiging asawa na alagaan, pahahalagahan. Hagbak sa nemo, huwag mo ke... Tuwing nagaway tayo noon, alagi akong humihingi ng tawad sa'yo dahil ayokong makitang malungkot ka. Pero na yon, pangit ka na lang sa paningin ko. Tara na. Chen Fan. Chen Fan. Professor Chen, Gayong naayos na ang lahat. Ano ang plano mo pagkatapos nito? Hindi. Ipatapos ang lahat. Ito'y Griega. Mga peking gamot gawa sa ibang bansa. Dahil maipasa sa pagsusulit, kaya peking pekete. Bayanan ko ang uminom ng gamot na to. Kaya nagdulot ito ng pagkabigo sa puso. Namatay sa sama ng loob. Kaya ang dahilan ng pagkamatay ni Chairman Lin ay peking gamot. Inapamadali ko na sa laboratorio ang pagsusuri ng gamot na ito.
Noong nabubuhay pa ang bayenan ko, galit siya sa mahal at peking gamot. Hindi ko inakala na sa huli ay dahil sa peking gamot siya namatay. Ang utang na yan, kailangan kong isa-isa itong siningil. Kailangan kong isa-isa itong siningil. Dr. Chen, may puso at engel ka. Tutulungan kita. Salamat. Chen Fan. Mukhang nahirapan siya nitong mga araw. Liko sa bahay ko. Ganitong kabait na lalaki. Sayang talaga. Sino kaya ang ganitong kawalanghya? Gumawa ng ganitong mapanganib na gamot. Pasik. May nangyari ba? Wala, bakit hindi mo sinagot ang tawag ko kahapon? Wala, bakit hindi mo sinagot ang tawag ko kahapon? May problema ba? Ang pagkamatay ni Uncle. Ako'y may kasalanan, sinisisi ko ang sarili ko. Hindi ko agad na ilabas noong una. Gamot na pampasigla. Hindi. Hindi ito ordinaryong gamot na pampasigla. Ito ang ginawa ko sa ibang bansa. Mas malakas ng 30% ang epekto kaysa sa espesyal na gamot kung nagawa ko. Hindi sana namatay si Uncle. Pero na yon. Hindi pa huli ang mag-invest. Hindi pwede, bawat bote ng gamot ay nakasalalay sa buhay ng tao. Hindi pwede ang gamot na walang clinical trial, hindi ito kayang gawin ng kumpanya ni Lin. Wala nang ibang bagay, lumabas ka muna. Hindi na tayo maaring mag-antay. Matuklasan ni Lin Wan ang totoong dahilan ng kamatayan ng kanyang ama. Siguradong nakapondo na ako para makalayo Lin Wan. Ngayon, ako na ang pinakamalaking shareholder ng Lins. Mga kasama, bilang bagong project manager ng kumpanya, nagpasya ako. Nagaon ito. SA Mass Production. Tinatawag ko itong pangalawang henerasyon ng gamot. Di ba sabi ko bawal gawin yan? Kang Gainen. Sino ang sumasang-ayon sa pananaw ni Pangulong Lin? Si Old Deng at SIO, kayong mga veterano ng kumpanya. Hindi ba sinabi ni Chen Fan na dapat tutulan ang dimatir na gamot? Kaya. Sino ang sumasang-ayon na gawin ito? Ano ang ginagawa ninyo? Lin, ngayon si Tony ang may pinakamalaking bahagi ng kumpanya, tama. At ang mga shares ay ikaw ang nag-transfer. Wen. Mula ngayon, ang mga bagay ng kumpanya. Huwag mo na lang isipin yan. Bumalik ka ba sa bansa para hanapin ako? Para lang gamitin ako? Paano mo nasabi yan? Hindi ba ang gusto mo ay lumago at umunlad ang Lin Group? Tinutulungan kita ngayon. Hindi ka ba natatakot na makita ka niya? Anong mangyayari kung makita? Ngayon, 51% sa stocks. Si Chen Fan ay may 49% lang. Keo Nayan. Ang pinakamalaking shareholder ng Lin Group. Oy! Pwede kita bigyan ng supplier ng materyales. Pero, Alam ang mga patakaran, Tony, lahat bayad pa sa materyales. Ay may 20% balik sa iyo. talagang maalam. Gusto ko talaga makipagdeal sa mga taong katulad ninyo. Sa susunod pumasok ka, kumatok ka muna. Mr. Lin. Bakit pinapagawa sa lahat ng linya ang produksyon ng gamot? May problema BA? Mas marami ang produce, mas mabebenta. Mas marami mabenta, mas kikita ang kumpanya.
Ang ganitong trial na gamot, kung may mangyari, sa dami nito masisira ang Lin Corp. Wala akong pakialam. Tag Kumita AKO, Tatakas AKO. Sa oras mangyari, ikaw bahala sa gulo. Ikaw na bahala. Baby. Maari mo akong kwestiyonin. Pero hindi mo pwedeng kwestiyonin ang gamot na ito. Tingnan mo. Pandaigdigang sertipikasyon. Pag-isipan ng mabuti. Pag-isipan mo ng mabuti. Pag nagalit si Chen Fan, kailangan natin ng panganib sa ginagawa. Kung hindi, mauungusan tayo ng mga kakumpetensya at ang ambisyon ng tatay mo ay mawawala. Gusto mo bang mangyari iyon? Pagpapabuti ng espesyal na gamot. Gumalaw na ang bisa ng gamot. Pero tumaas ng 3 beses ang delikadong. Ganito ang class ng gamot na ininom ng bayena. Sino ang gumawa ng gamot na? Si Academician Chinaya sa Lin Group. Ano ang sabi mo? Magkakaroon ng press conference ang Lin Group. Ang produkto ay itong gamot. Ibig sabihin, ang pumatay sa bayenan mo, nasa Ling Group. Magtipon ng ebidensya, pupunta ako sa Ling Group. Sige. Naglabas ng bagong produkto ang Lin Group. Ang Azavaka, Uminom ng gamot ng Ling Group. hanggang ngayon, hindi pa ako inaatake sa puso. Oo nga. Sabi nila, may isang luma na si Chen sa kumpanya ng Lin. Ang mga produkto niya mura na at maganda gamitin. Sabi nila, itong pangalawang henerasyon ng gamot mas mabisa kaysa dati. Huwag ninyo akong agawan ha. Tingnan mo ito. Kaya Montag yan. Huwag mag-alala. Sigurado ka bang gagana itong gamot? Pagkatapos ng araw na ito, sisiguraduhin ko na ang Lin ay hahangaan ng buong mundo. Magkakaroon ng kapayapaan ang iyong ama. Pagkatapos ng araw na to, iwang ko tong pera at lalayas ako. Wala nang makakahanap sa akin. Sige na. Panahon ko na para pumasok. Nandito na si Chen. Malabo na ba talaga mata mo? Hindi yan sige. Taon-taon si Dr. Chen. Bakit ngayon iba na? MGA Kaibigan. Ako ang bagong pinuno ng Lin. Ako si Tony. Maligayang pagdating sa Lin upang makasaksi sa Lin ng sabay. Ang mga tagumpay sa medisina sa buong mundo. Yung nasa entablado. Tanggalin. Ginung Tony. Nasaan si Pambihirang Chen? Pumili kami ng Lin dahil naniniwala kami sa gamot ni Pambihirang Chen. Dahil sa gamot ni Chen Fan, nagkaroon ng reputasyon ang Lin. Mukhang hindi ko talaga alam ang tungkol sa kumpanya. Si Chen ay nawala sa trabaho dahil sa kakulangan ng kakayahan. Ano? Pero huwag kayong mag-alala. Mas malakas na ako ngayon. Ako mismo ang nag-develop ng pangalawang henerasyon ng gamot. Itong pangalawang Ayabang gamutin ng lubos ang sakit sa puso. si Emper, MGA Kaibigan. Gumugol ang Lin's Group ng 10 bilyon. Ako mismo ang nag-develop ng pangalawang henerasyon ng gamot. Tunay na may malasakit ang Lin. Parehong presyo pa rin, salamat at may pag-asa na ang asawa ko. Sabi ko na nga ba, ang gamot ng Lin. Aya afford ng mga karaniwang tao. Mabuti na lang hindi mataas ang presyo. Isang Don. Iyan ay para sa pagkain. Tunay na advanced na teknolohiya sa medical, hindi pwedeng murang produkto. 10,000 kada bot talaga hindi mura. Namamalik mata ba ako? 1,000 ito, 1,000 ito. 10 taon na kaming gumagamit ng gamot ng Lin. Kailan pa nagmahal ng ganito? 1,000 kada kahon, buwan ng pensyon ko lang 2,200. Paano ka yan ma-afford? Kakabayat lang namin NG down payment last month. Di ba't para kaming pinipilit nito? Tony Lang Kakapaw. Di pa niya alam ang presyo ng Lins. Sino ang nagsabing di ko alam? Regular clients of Lins can't afford expensive medicine. Sino ang nagsabing ibebenta? Kaya pala Di pa nga na-approve sa market ng Anong sinasabi mo? negosyante tayo. Pagkakakitaan ang pangunahing layunin natin. Gamutin ang may sakit at ilig. Charity ang trabaho. Paano mo nasabi yan? Nakapagpasya na ako, ang Lintech ay para sa mga high-end na tao. Silang lamang ang nararapat na gumamit ng gamot ko. Hindi kayo nagkamali. Ison Libo.
Isang kahon, 1,000. Isang libo. Hindi pwede. Sobrang taas ng presyo. Dad. Mas mababa na ito ng 20% kumpara sa iba. Hindi sapat. Kailangan gawing mas mababa ng tandaan. Kumpanya ng gamot ay dapat kumita. Paggamot sa may sakit at pagliligtas ng kung makalimutan natin ito, Lin Company. Baka malapit na tayong magsara. Natatandaan ko na, mukhang si tatay noon eh. Nakita ang tunay na pagkatao ni Tony. Talagang pipigilan niya akong makasama siya. Ginong Tony. Ang asawa ko ay umiinom ng Lin na gamot 10 taon na. Pakiusap, ibaba mo ang presyo. 1,000 taong, isang maliit na piraso, hindi ko afford. Hindi libre ang research. Hindi libre ang mga materyales, may pera ako dito. Wala nang gamot si ER Chen. Kailangan bumili ng Lin na gamot. Huwag masyadong pahirapan sila. Lin 1. Hindi mo ba naintindihan? Para ito sa ikabubuti ng Lin Corporation. Tingnan mo sila. Dahil napakababa ng presyo ng gamot, nabili nila ito ng maramihan, kaya walang gamot na nagamit ang iyong ama bago siya pumanaw. Naawa ka sa kanila. Noong nahihirapan ang iyong ama, may naawa ba sa kanya? Anong gagawin natin ngayon? Ang mahal naman nito. Sino pa ang makakabili niyan? Boss Lin, kapag ginawa ninyo ito, mawawala ang tiwala sa Lintama. Ang lahat ng iyon ay mula sa gamot ni ER Chen, isang bote bawat isang bote. Sa paraan ninyong ito ng pagpepresyo, makatarungan ba ito sa kanya? Tama ang sinasabi nila. Pew. Binabanggit si ER Chen, bakit hindi niya ipinarehistro ang kumpanya? Ito ang uri ng gamot na pumatay sa bayena. Unang pag-ibig ang sumira sa ama. Gaano katagal? 20 minuto kay Academician Chen. Dapat nasa loob ng 10 minuto. Oo. Kung nandito si Chen Fan, hindi niya itataas ng ganito kataas ang presyo. Chen Fan. Hindi ba ikaw rin ang nagsasabing wala siyang pera? Kung tutuusin, pareho lang tayong dalawa. Pareho tayong negosyante. Huwag kang magkunwari. Chen Fan. Naisang kabiye? Kung wala itong gamot, baka di na ako umabot sa susunod na buwan. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi ko pwedeng tanggapin. Nasa ospital pa ang anak ko, hinihintay ang gamot na ito. Bibilhin K.O. Cloud A 333 Cloud A 333. Pasensya na, ngayon ang press conference ng Lin, hindi bukas para sa mga bisita. Bulak ha, bulak. Ito ang tagapagligtas ng Hasakeo, Dr. Chen. Bibili ako. Anak. Patavat. Kailangan ng ama mo ang pera para maligtas. Hindi pwede iyan. Malapit ka ng manganak, paano na ang bata mo kapag binili mo ang gamot? Iligtas ang kaya mong iligtas. Bibili ako. Dapat maaga pa lang yan naisip mo. Si Lin ay may pusong malasakit. Ang unang 5 magbabayad sa presyong 1,000. Bibili ako. Hindi pwede bumili. Hindi pwede bumili. Siya si Chen, ang dakilang manggagamot. Chen, tulungan mo kami. Chen Fan. Bakit ka nandito? Dr. Chen, pwede ba kitang pakiusapan na kausapin si Lin? Baka pwedeng ibaba niya ang presyo. Ubos na ang ipon ko para sa kabaong. 2 kahon lang ng gamot ang kaya kong bilhin. Oo nga. 10 buwan na akong buntis, tapos wala na akong pera pagkapanganak. Huwag kayong mag-alala. Hindi na natin kailangan ang gamot na kailangan ninyo. Ako na ang magde-develop uli. Siege. ONGA. Chen Fan. Ito ang Lin Group. Ikaw bang dapat magsalita? Security. Paalisin mo siya. Akademiko Chen, sa wakas bumalik ka na. Chen Fan, anong gagawin mo pagbalik? Lin Wan. Alam mo bang may lason itong gamot? Makakain ito ng tao.
Ano yang sinasabi mo Chun Fan? Naniniwala ako kay Chen. Sa gamot niya makakaligtas ako. Sabi niya may lason iyang gamot. Siguradong may lason. Nagbebenta ka ng may lason na gamot sa amin ng mahal. Tao ka pa ba? Hindi kita papayagan umalis. Anong klaseng tao meron sa Lin family? Linwan, iligtas mo ako. Paano mo nagawa na hayaan ang unang pag-ibig mo na apihin nila? Kalma lang kayo. Sobrang taas ang presyo ng gamot ni Tony ni Chen Fan, pero ang sabihin mo makakasama ito, parang sobra na yan. Hanggang ngayon, naniniwala ka pa rin sa mga sinasabi niya. Wala na ang tatay ko. Umalis ka na rin. Ngayong Tony na lang. Ang handang tumulong sa akin. Hindi ko siya pinaniniwalaan. Sino pa ba ang pwedeng pagkatiwalaan? Alam mo ba? Ang gamot na ito ay magpapatumba sa Lin Enterprises. Mas makakapinsala sa buhay ng iba. Paano nangyari? Paano nangyari? Kakalunsad lang ng gamot na ito. Paano nito makakasama sa 3 tao? Talaga ba? Noong mga ilang buwan lang ang nakalipas, may isang mabait na matanda ang nagkaroon ng muling pag-attack sa puso dahil sa gamot na ito. Ang taong iyon. Ay ang iyong tatay. Ibig sabihin, sila nga ang Pumatay kay Laolin. Siya ay mabuting tao. Matindi ang konsensya ninyo. Totoo yan? Ikaw nga ba ang nanakit sa tatay ko? Linwan, huwag mo siyang paniwalaan. Ginagawa niya ito para ipitin tayo. Linwan. Sa ulat na ito, Malinaw na ang tatay mo nagkaroon ng heart failure dahil sa paggamit ng gamot. Ano? ano. Nagkaroon ng pagkahilo sa bahay. Hindi nagamit ang gamot. Paano mo nagawang gamitin ang gamot na hindi pa nasubukan sa klinika sa tatay ng asawa ko? Chin Fan. Ang pag-uusap ay dapat may ebidensya. Gusto mo ng ebidensya, Yar Chen. Ang ebidensya na hinahanap mo, nahanap ko na. Biti na lang may CCT sa ibang bansa. Kay kaibigan, tingnan niyo mabiti. Ganito pumipinsala ang masamang tao. Dr. Song, Ibebenta ko sa iyo ng mura. kilala kita. Gumagawa ka ng peking gamot sa mapanlinlang na pabrika. Umalis ka na. Doktor. Doktor. Tito Lin. Bakit mag-isa kang pumunta sa ibang bansa? Bakit ikaw? Tito Lin, hindi mo hinayaan si Wanwan magpakasal sa akin. Matagal nang hindi ako gali sa'yo. Hindi Ngayon si Lin Wan at si Chen Fan ay masaya na magkasama. Ikaw. Ano itinurok mo sa tatay ko? Lin Wan, Makinig ka sa akin. talaga gusto kong iligtas ang tatay Montak. Nagtitiwala pa naman AKOSA, ikaw masamang tao. mga tao, Hulihin ang masamang tao na to. Bakit ka tumatawa? Sige. Aminin kayo na. Ang tari mo, kumain ng gamot ko kaya nangyari ito. Pero deserve naya ayan. Ako ang unang minahal mo. Dapat sana akin ang pamilya Lin. Ang matandang iyon. Hinihintay pa namin ang pagbabalik niya sa Tsina. Dapat pala nagpakasal na kami. Kaya. 3 beses mo nang sinira ang buhay ng tatay ko. Gusto ko lang subukan ang epekto ng gamot. Sino ang Sobrang mahina ang puso niya. Itong matandang lolo. Nagpapahamak. Hindi na ako makatiis. Kailangan kong bumalik sa bansa. Sabi mo babalik ka para sa akin. Pero yon ay kasinungalingan din. Lin Wan. Huwag ka nang magpanggap. May kasalanan ka rin sa nangyari sa tatay mo. Ikaw ay isang masamang walang puso. Kayo. Huwag gumalaw. pakawalan mo siya. Chen Fan. Noon, kinuha mo siya sa akin. Ngayon, sinisira mo na naman ang mga plano ko. Noon, kinuha mo siya sa akin. Ngayon, sinisira mo na naman ang mga plano ko. Bitawan mo siya. Huwag nang paulit-ulit magkamali. Chin Fan. Swerte ka sa mga babae ah. Hindi mo ba sinabi? Si Lin Wan ang babaeng mahal mo. Haha.
Anong cute na pabago-bago ang isip? Hindi kayo kailangan. Kung hindi ako nasa gipit na sitwasyon, sa kanya pa ba ako pupunta? Lin Wen, nagsisisi ka ba? Noong sobrang mahal ka ni Chen Fan. Hindi mo pinansin. Sa halip nagkasama tayo ang pumatay sa ama mo. Chen Fan. Hindi kita sapat na pinahalagahan. Sabi mo may laso ng gamot ko, di ba? Halika. Kung gusto mo siyang iligtas. Pasok ka na lang. Oh, di kaya ikaw Oh, kaya. Bibigyan ko siya ng 3. Chen Fan. Huwag mo na akong pansinin. Kasalanan ko kaya ako nabulag deti. Chen Fan. Huwag kang padalos-dalos. Ikaw. Wala akong kinalaman diyan. Lin Wan. 10 taon kayong mag-asawa. Pero parang wala lang siya sa iyo. Mukhang walang halaga ang buhay. Sa mata niya, parang wala kang halaga. Hindi kita sinisasay. Sinisasay kayo lang ang sarili kayo. May asawa akong mahal na mahal ako. Pero hindi ko siya nalagaang mabuti. Ikaw ang dahilan. Ikaw ang nanakit sa tatay ko. Pinabayaan mo akong mawala ng tahanan. Sinira mo ang buhay kayo. Sinira mo ang buhay kayo. Sige. Dahil lubos kang sumusuko sa iyong Kung gayon, sabay-sabay tayong pumunta sa impyerno. Dalhin siya sa istasyon ng pulis. Putang ina, tiniis na kita, tiniis na kita. Chen Fan. Oh. At sila? Professor Shen. Nagmamakawa ako. Bigyan niyo ako ng gamot na magliligtas ng buhay ko. ONGA. Huwag kayong mag-alala. Nakipag-usap ako kay Boss Gu. Ang espesyal na gamot na ito ay gagawin sa malaking dami. Tungkol sa presyo naman, magiging kalahati ng deti. Kalahati. Limon Pampizo. May pag-asa na tayo. Dr. Chen. Ikaw talaga ang aming tagapagligtas. Bakit maaga kang umuwi ngayon? Nasa business trip boss, kaya pinaaga uwian na. Ang galing. Tara na. Dadalhin kita sa hot pot. Sige. Mahal, sinundo na kita sa trabaho. Naku, bilisan mo. Baka makita tayo ng mga kasama ko. Sige. Tara na. Take it. Naalala mo yung nakaraan? Hindi naman. Parang nag-isip lang. Talagang nababago ng oras ang tao. Hindi ganito si Lin Wan Dati. Kaya anong plano mo sa susunod na dekada? Chen Fan. May kailangan pa ba? Wala akong sinindihan na apoy. Maaari bang wag mo akong iwan? Lin Wan. Tapos na tayo. Tapos na tayo. Mahal. Nagkamali ako. Hindi ko kailangan bahay, kotse, kumpanya. Ikaw lang gusto. Seryoso ka ba? Nangangako ako. Kikita kayo. Kikilos ako para sa pamilya. Huwag mo lang akong iwan. Gusto mo ako. Lin Wan. Naalala mo pa ba ito? Ito ay 10 taon na ng kasal. Arara. Gumagawa ako ng isa. Honey, maligayang kaarawan. Ipinaghanda kita ng paborito mo.
Sapatos. Sapatos. Ito ang regalo ko para sa'yo. Makadiyos ka na. Hindi ko talaga alam kung ano inisip mo araw-araw. Nalaban na. Binili ko yung paborito mong villa. Pero siguro, panahon na rin para magpaalam. Mahal kayo, nagamaliye kayo. Chun fan. Lagi mong naalala ang paborito kong garden villa. Oh, wow. Pero simula noong araw na iyon, hindi na ako muling nagkaroon ng ilusyon Tasawa. Mali ako, mali talaga ako. ano ang punto ng pagsasabi nitong Paano mo ako tinatreto ng maraming taon? mas alam mo kaysa sa iba. Sapatos. Ito ang regalo ko para sa'yo. Ito ang huli kong regalo sa'yo. Ayoko, mahal. Ayoko na mansyon. Wala akong gusto. Ay kaling gusto kayo. Huwag akong iwan. Noon, ganyan ka, gagawa ako ng paraan para mapasaya ka. Pero na yon. Wala na akong nararamdaman. Tapos na, Teo, kailangan ko na magsimula ng bagong buhay. Ja, Exine. Sa darating na 10 taon, gusto kong sumama sa'yo. Mahal. Chun fan. Mahal, nagkamali ako. Huvak.